Matapos ang ilang pagkakaantala, matutuloy na ang pagsasaayos ng EDSA sa susunod na buwan. At isa itong total makeover ayon sa Transportation Department. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Hindi na rehabilitation kundi rebuild na ang gagawin sa kahabaan ng EDSA. Ayon yan kay Transport Secretary Vince Dizon at ito ay inaasahang mag-uumpisa sa kalagitnaan ng Hunyo. Base sa pinakahuling pagpupulong ng DOTR, DPWH at MMDA, sinabi ng mga ahensya na kailangan na raw simulan ang malawakang proyekto. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Mahirap siya habang ginagawa, magta-traffic, may perwisyo, pero pag natapos ito, talagang napakalaking ginawa nito para sa mga kababayan natin. Para makatulong sa inaasahang bigat ng trapiko, maglalabas ang MMDA ng Traffic Management Plan sa susunod na linggo. Nauna na ring naghain ang ahensya ng urgent motion sa Korte Suprema para i-lift ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, na ayon kay Chairman Artes ay makakabawas sa bigat ng trapiko. Kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhuli na lang namin through CCTV cameras. Kabilang sa mga update sa NCAP ang mas mataas na multa, mas pinadaling proseso ng pag-contest ng violation sa online system ng MMDA at ang pagre-review sa mga nahuli gamit ang AI. Sakop din ng EDSA Rebuild ang pagsasaayos ng Guadalupe Bridge sa Makati. Bagamat may mga naunang ulat na magiging malaki ang epekto nito sa trapiko, taliwas naman ang pahayag ng MMDA. Magko-construct muna ng detour bridge na doon muna dadaan habang nire-rehab yung Guadalupe Bridge. So, minimal effect naman sa traffic. Meron pa rin pero hindi ganun kalaki kasi may replacement naman na dadaanan. Nakatakdang isara ang tulay sa Oktubre para sa structural at seismic retrofitting bilang bahagi ng 7.8 billion peso project sa tulong ng Japan International Cooperation Agency. Samantala, ininspeksyon din ng mga opisyal ang mga elevator sa ilang mga EDSA busway station na lahat ay gumagana na ngayon. Pinasilip din nila ang wheelchair lift sa Philam Bus Station na ayon sa MMDA, walang ginastos ang gobyerno. Ang problema natin sa busway, hindi lahat ng mga stasyon pwede nating lagyan ng elevator. Kasi nga, kulang sa spasyo, walang area na pwedeng lagyan ng elevator. Yung wheelchair lift natin, gumagana, maayos, simple, madaling gamitin, i-install natin to sa lahat ng busway carousel stations. Bumisita rin si Secretary Dizon sa Common Station Project. Kamakailan lang, binawi ng DOTR ang kontrata sa dating contractor dahil sa labis na pagkaantala sa konstruksyon. Talagang ang laking kasayangan sa oras ang nawala dahil dito. Siguro 4 years ang delay nito. 4 years. Yung 4 years na yun, sana nakikinabang na yung mga kababayan natin. So ang goal natin is sabay matatapos ang Common Station tsaka ang MRT-7 sa 2027, sa umpisa ng 2027. Pinag-aaralan ngayon ng DOTR ang posibilidad ng public-private partnership na nakikitang mas mabilis na paraan para matapos ang proyekto. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.